Alas 9:55, okay na. Ayan, may flash report tayo. Super Radio DZWB Flash Report! Ito na ha. Bilang po ng nasawi sa pagguho ng bundok ng basura sa isang landfill dyan sa Cebu City, umabot na ho sa 22. Si Decime Padilla ng Super Dagdagan pa ng dalawa. Radio ang nandoon po sa Cebu ngayon. Decime? Arnold Connie, umabot na sa 22 individual ang nasawi sa gumuhong mga basura sa Binali landfill sa lungsod ng Cebu. Isang babae at isang lalaki ang pinakauling na-retrieve ng mga rescuers sa nagpapatuloy na search and rescue operation sa Binali landfill. Batch sa datos inilabas ng Cebu City Fire Station na sa 14 na katao pang patuloy na pinaghahanap matapos na natabunan ng mga gumuhong basura. Sa 7 araw na rin mula nang nangyari ang landslide at nasa search and rescue state pa rin ang operasyon ng mga rescuers. Ayon ni Councilor Dave Tumulak, hepe ng CDRRMC, ito ay upang nagpapakita ng paggalang sa pamilya na maasa pa rin na buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Ako, si Desme Padilla ng Super Radio Cebu nag-uulat para sa GMA Super Radio D0B, dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report! Thank you, Decime Padilla. Samantala, dyan. Usap tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Super Radio DZWB Flash Report! Yung manibagong reklamong plunder o pandarambong inihain ng grupo ng mga health advocate at abogado labang kay dating Finance Secretary at ngayoy Executive Secretary Ralph Recto sa tanggapan ng Ombudsman. Ang detalye mula kay Alan Gatus. Alan. Inireklamo ng plunder sa Office of the Ombudsman ng iba't ibang individual, sina dating Finance Secretary at ito'y mga doktor at mga health advocates at gayon na rin ng abogado, sina dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Ito na ang ikalawa na plunder complaint na inihain sa Ombudsman laban dito kay Recto at kay Ledesma. Kaugnay pa rin ito sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth ng 60 bilyong piso sa Program Appropriations sa 2024 General Appropriations Act. Maliban sa kasong plunder, inireklamo rin ng Technical Malversation, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Grave Misconduct sina Recto at Ledesma. Ayon kay Atty. Rodel Taton, tumatayong abogado ng mga complainant, inihiling nila sa Ombudsman na magsagawa ng preliminary investigation sa kanilang inihahing reklamo. Iginit ang mga complainant, pangunahing apektado sa ginawa ni Recto at Ledesma ay ang mga contributors maging ang mga nagbabayad ng buwis dahil nakalaan lang dapat sa pampublikong kalusugan ng nabanggit na pondo. Nagugatan niya ang kanilang paghain ng reklamo sa naging desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklara na labag sa konstitusyon ang paglilipat ng pondo. Inihiling din nila sa Ombudsman na patawan na preventive suspension si Recto maging si Ledesma. Ako sa Gatos ng GMA sa Radyo DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Flash Report! Usap tayo. Super kwentuhan. Simula ngayong araw hanggang Sabado, patuloy na kikilos ang bagyo Pailagang Kanluran at lalapit sa bahagi ng Eastern Visayas at sa Bicol Region. Super Radio Flash Report! Flash report muna mula kay Alan Gatos. 39 na mga fixers sa iba't ibang tanggapan ng Land Transportation Office o LTO sa Metro Manila. Hinuli Alan Gatos. Alan! Ito ay kasunod ng isinagawa na one-time, big-time na operation ng LTO sa iba't ibang tanggapan ng LTO, partikular dito sa Central Office sa East Avenue, gayon na rin sa Manila East Office, sa Marikina City, sa Novaliches, sa Quezon City, sa Pasay, Manila North at sa San Juan City. Ayon na dito kay LTO Chief Marcos Nakalinaw, isinagawa ngayong araw itong one-time big time na pag-aresto sa 39 na mga fixers sa iba't ibang mga tanggapan ng LTO dahil na rin sa dami ng mga reklamo na kanilang natatanggap. Kadalasan ay nangihingi ng 500 hanggang 1,000 pesos ang bayad itong mga fixer at pagka minsan ay nagkakaproblema pa yung mga aplikante. Tiniyak naman itong si Nakanilaw na magtutuloy-tuloy itong gagawin nilang operasyon para nang sa ganoon ay magtanda at hindi na umulit pa itong mga fixer. Kabilang sa mga kaso na isasampa laban dito sa mga fixer ay ang paglabag sa RA 11032 o yung ease of doing business at gayon na rin yung mga ordinansa sa bawat lungsod kung kailan
ay pwede silang mapatawan ng kaukulang parusa. Sa ngayon ay isinasailalim na sa medical itong mga nahuli at pagkatapos ay idadalhin na sa piskalya para makasuhan. Ako sa Langgatos ng GMA Super Radio, DCWB, dapat ito. Super Radio Flash Report! Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Napanat Super Radio DZWB Flash Report! Apat na personalidad na sangkot sa flood control anomaly pasok na bilang state witness ayon sa Department of Justice. Flash report mula kay Luisito Santos, LA. Kinumpirma ng Department of Justice na apat na personalidad na sangkot sa flood control anomaly ang pasok na bilang state witness sa ilalim ng Witness Protection Program ng ahensya. Sa press conference dito sa Department of Justice, dito sa lungsod ng Maynila ngayong hapon, sinabi ni Prosecutor General Richard Padulyon na kabilang sa mga pasok na o ituturing na mga state witness ay sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Director Engineer Gerald Opulencia at contractor na si Sally Santos. Sinabi naman ni Justice Secretary Frederick Vida na ang apat na ito ay yung mga nagsauli na higit sa 316 million pesos sa gobyerno bilang bahagi ng restitution na isa sa mga kondisyon para maipasok sila bilang state witness. Samantala, sinabi rin ng Department of Justice na hindi naman naipasok bilang mga state witness sina dating DPWH Engineer JP Mendoza at Engineer Bryce Hernandez na kabilang din sa mga itinuturi o dinadawit sa flood control anomaly dahil hindi umano ito nag-qualify. Sa ngayon ay nananatili pa rin itong respondent sa kaso na may kaugnayan sa mga flood control anomaly. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio, GWB. Tapat! Maraming salamat, Luisito Santos. Super Radio DZWB Flash Report! SOS Servicio. Gusto kong gawin ang imposible. Gusto kong mag-level up kami. Gusto mong buhay ay Mr. DIY. Sumakses sa buhay Mr. DIY. Bawat liko ang daming bago. Gusto ng puso lahat nandito. Posible na ang buhay kung gusto Mr. DIY. Ako'y pumapatay! Bakit ang pinapatay ko ay mga adik kayang kumikitil sa buhay na nakisimulay na nagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa at mahihirap na katulad ninyo? Paano ako mabubuhay kung wala kayo? Asedilio FPJ sa G-Flex, Friday, 8:05 p.m. This January, back-to-back ang pag-respack ng action heroes. Wala silang uurungan para sa kanilang minamahal. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Abangan sina Raymark Santiago. Walang pastusan na! Cesar Montano. Lumayo na tayo ng Maynila. Susunod ako sa inyo pagkatapos ng misyon ko. Bong Revilla. Ang babae, hindi pinapatulan. Philip Salvador. At Ronnie Ricketts. Pupulihin ko na to. Back-to-back Cine Saturday. Simula 12 noon sa Viva Cinema. Hindi niyo na kailangang umpisa. Magdasal na lang kayo. Hawak ka na supot ng mga bataw! Bago mo ako patayin, Don Miguel, siguraduhin mo laman. Ibibigay ko hinihingi niyo. Ito ba ang hinahanap mo? Anong ginawa mo? Ibibigay ko siya yung parte mo. Sigaw ng Katarungan. FPJ sa GMA. Huwag magkakamaling sila'y kalabanin. If you walk in the park, luck man, Godspeed. Dahil hindi ka nila paiisahin. Diyan sa lupang kinatatayuan mo. Kapain kita. Panoorin ang mga astig na bida. May pa-prinsipyo pa kayo! Baliktad din pala mga balahibo nyo! Habang buhay ko, ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo. Ng Sunday Supreme, 7:30 p.m. sa PBO. Salamat mga kapuso sa inyong palagiang pakikinig. Ang Super Radio DZWB ang #1 sa buong taon ng 2025. At ngayong 2026, tuloy lang ang paglilingkod namin sa inyo on-air at online para lahat ng dapat yung malaman
tungkol sa nagaganap sa ating bayan ay inyong napapakinggan ng buo sa detalye at buo sa katotohanan.